Hello mga ka-scientist, magandang araw sa ating lahat at welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon ay may ipapakita naman ako sa inyo. Ito ay tungkol sa bago kong gamit na ito. Kung gaano ka accurate itong gamit na ito mga ka-scientist. So, iba ito at saka ito mga ka-scientist. Ito yung hinahawakan. Tsaka ito yung nilagay sa kung saan ang yung na-detect. Okay. Ngayon mga ka-scientist, papakita ko sa inyo ito, i-explain ko sa inyo dito kung gaano ba ka tindi ang gamit na ito. Okay? So, mga ka-scientist, for example, ang kayamanan nandito, nakabaon. Diyan. Nakabaon dyan ang mga kayamanan. Yan. Okay? Yan. Tapos, ito lupa to. Kahit anong pit ang lalim nito mga ka-scientist. For example lang. Kasi ang hatak or magnetic ng gold kasi pag ganyan lang. Punta dyan sa taas. Okay? Kapag ang area nyo mga ka-scientist ay walang mga kahoy, walang punong kahoy, open talaga ang area nyo, itong item na to, yung deposit na nandito, madaling madetect talaga mga ka-scientist kasi walang nakaharang na bagay dito sa taas niya. Yan mga ka-scientist. Katulad nung pinakita ng mga ibang bansa na nag-detect sila. Ang ma-detect nila mga ka-scientist kapag sa may bato, yung itinago yung kayamanan, madali talagang ma-detect mga ka-scientist kasi ang bato hindi papasok yung mga ugat ng mga kahoy kasi hindi matatablan ng ugat ng mga kahoy. At saka yung bato, kapag ang bato ay nakalitaw, hindi baon sa lupa, madali talagang ma-detect yan mga ka-scientist. At saka kapag naman ang bato ay nakabaon at saka madaming mga ugat na nakapalibot din sa kanya sa taas, mahirapan din tayo mga ka-scientist na ma-detect yan. Kapag ang mga bato ay nakalitaw, tapos hindi yan madaling mapasukan ng mga ugat ng punong kahoy, at napaka simple na mahahanap ang item na yun mga ka-scientist. So yan lang ang aking masasabi ngayon sa ganyan nga na pag-detect mga ka-scientist. Kapag ang item ay nasa bato na nakalitaw ang bato, so madaling ma-detect. Okay? Ngayon mga ka-scientist, ngayon sa katagalan ng panahon na binaon ang kayamanan ng mga Hapon, ay maraming talagang mga puno na ngayon. For example, puno dyan. Ayan. Puno. Okay? Before nila yan hinukay, mga ka-scientist, or sa iba't ibang area, tinaniman nila ng mga punong kahoy, yung matitibay na mga punong kahoy, yung hindi madaling mamatay mga ka-scientist, katulad ng tugas, iba-ibang klase niyog, yung baliti, at yung iba pa mga klase na mga punong kahoy mga ka-scientist. So ngayon, ang ugat nitong punong kahoy saka papunta dyan, may ugat din na punta dyan, at saka dito sa kabila, yan,
Dito naman sa kabila, ayan, may ugat dyan. So, itong magnetic nitong gold dito or frequency ay hatakin papunta dito sa saan nag-stop itong ugat na puno na to, ang ugat niya kung saan nag-stop. So dito ang malakas na hatak. Okay, ayan. Tapos itong puno na to, itong ugat na ito, at saka dito siya nag-stop, ay dito rin ang frequency niya dyan, papunta dyan, at hatak na naman siya papunta dito, at dito naman ang lakas ng hatak. Okay, ngayon may puno na naman dyan, may puno naman dyan, may puno naman dyan, tapos ang ugat niya pag ganun. Okay, may detection din dyan kasi ang hatak niya papunta dito. Yan, may detection din dyan, at saka may detection din kung may ugat na naman dyan, may detection din dyan. Okay, mga ka-scientist, ayan, itong ugat na to. So ngayon mga ka-scientist, at saka dito sa kabila, the same yan, may detection din dyan. Kung lahat ng yan, pwedeng may detection lahat ng yan. Kung hahatakin ng ugat ng punong kahoy ang frequency ng gold. At saka ngayon, kung pag-detect mo, dito ka banda, dito ka banda, pag-detect mo, ayan, pag-detect mo dito ka banda, nag-detect. Ang detection mo una ay dito ka ituturo sa iyong gamit, mga ka-scientist. Kapag dito ka rin, ayan, dito ka rin nag-detect, ituturo ka kung saan ka malapit, dito kanya ituturo rin sa iyong gamit. Okay, lahat ng yan kung saan ka malapit sa area na yan, diyan kanya ituturo. Okay, ngayon mga ka-scientist, paano natin yan ma-solve na kailangan diyan talaga tayo ituturo, dito talaga tayo ituturo sa area na ito, kasi nandito lang ang gold nakabaon. So paano natin yan ma-solve itong problema na to, na ang daming false detection sa area. Ngayon, itong gamit na to mga ka-scientist, ilagay mo lang sa detection ng gamit mo, kung saan unang dinetect yung gamit mo. For example, dito ka banda, unang dinetect, pwede mo ring ilagay itong gamit na to dito sa itaas. For example, lupa ito, lupa. Yan, lupa yan. Okay? So, dito mo ilagay, or dito ba sa lupa. For example, dito ka nag-detect, diyan ka nag-detect. Yan, ang hatak niyan papunta diyan. So ito, ilagay mo lang ito sa itaas ng lupa, diyan sa may detection. Yan, kahit anong paglagay, ilagay mo lang sa detection diyan. Tapos itong may detection dito, detection diyan, ayan, may detection diyan galing dito sa gold. Dito naman, lahat ng yan na false detection ay mag-i-stop yan mga ka-scientist. Mag-i-stop yan. Ituturo ka ng iyong gamit dito talaga sa saan ibinaon ang item. Ito katindi ang gamit na to mga ka-scientist. Ito lang mga ka-scientist. Ilagay mo lang kahit saan ang na-detect mo, ilagay mo lang ito. Kapag nag-stop ang gadget mo dyan, na pag ganun mo sa iyong gamit, hindi na nagtuturo dyan sa area na to or dito, ay hanapin mo. Lakad ka lang ng lakad dito sa taas para kung saan siya talaga nagtuturo na. Okay? Lakad ka lang lakad,
sa iyong locator or ini na gamit mo na katulad ng dowsing rod or L rod or kahit anong gamit, pendulum ba, lakad ka lang lakad, ituturo ka na niya sa tamang pinaglagyan ng item. Ito katindi ang gamit na to, mga ka-scientist. So, sana ay maintindihan nyo mga ka-scientist. Malalaman din nyo yan kapag nasubukan nyo na pag maraming detection sa area, sa mga marunong ng gumamit ng mga pang-locate ng gold, ay ma-experience nyo yan na sa area ang daming talagang false detection, mga ka-scientist. So, ito lang ang ilagay nyo sa area. Lahat ng yan, ito, mag-i-stop na yan. Ayan, stop na yan. Ito, stop. Ito. Dito ka na ituturo sa iyong gamit, sa iyong locator or dowsing rod, mga ka-scientist. Yan katindi ang gamit na ito. So mga ka-scientist, sana ay magustuhan nyo itong video na to. Pinapakita ko lang mga ka-scientist kasi totoo talaga effective ito. Ipakita ko na itong gamit na to nung na-video ko na, mga ka-scientist, na ituturo ka talaga sa tamang lokasyon ng item. Yan mga ka-scientist. So, for example mga ka-scientist, kung ang gamit na ito, kinuha mo dito na, tapos dito ang na-detect mo na, dito na ang na-detect mo sa tamang lokasyon. Kunin mo ito dito sa pinaglagyan mo at saka ilagay mo dito sa area niya talaga. So, kapag ang iyong gamit mga ka-scientist, hindi diyan pa rin nagtuturo, meaning na nasa tamang lokasyon ka na. Kung itong gamit na to, kung dito mo inilagay mo na dito, so dito pa rin ituturo yung gamit mo, meaning nasa tamang lokasyon ka na, mga ka-scientist. So yan katindi. At lahat ng yan hindi yan gagana pag ilagay na ito dito sa diyan. Dito na iikot yung gamit mo dito. Kahit pa may ganito, kahit pa may ganito, iikot pa rin siya kasi nandito ang tamang item. Kapag dito mo ilagay, hindi na yan magtuturo. Hindi na yan mag-iikot yan. Dito na yan magtuturo. So, yan katindi ang ating gamit mga ka-scientist. So, dito lang muna ang aking video ngayon. So, sana ay magustuhan nyo at sa lahat pong naka-subscribe sa aking YouTube channel, shout out sa inyong lahat at saka sa mga nag-comment, yung gustong magkaroon nito, chat lang sa akin sa aking Gmail, arcoortiga@gmail.com, or sa Facebook Arco Ortiga, mga ka-scientist. Yan lang muna ang aking ipapakita sa inyo ngayon. So sana ay magustuhan nyo at maraming salamat. God bless.